kasalanan po ba sa kasalanan po ba sa Panginoon ang umanib sa ibang sekta? Ang tawag po dyan, apostasy yan. Pagtalikod. Mortal sin po yung kapatid. Paano hindi kasalanan? Ito malikod. No? So, unang-una pa sa Biblia, bawal na nga po makinig yung aanib ka pa. Those 1 Gs nga po hanggang 11 kapatid. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Yes, sa 11 po. 11, sapagkat na bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Yun, imagine mo, magkaisa Kaya kapag ikaw so biblically, yan ang paliwanag na tapos ang simbahan po magpapaliwanag ng mga pangalan ng mga ganyan, lalo na yung mga syempre ibo-broad yan, gagawin in general yan, palalawakin ng paliwanag sa Biblia. Kaya ang tawag diyan sa CCC 2089, meron ka ba bro Aljan? Incredulity is a neglect of the revealed truth or the willful refusal to assent to it. Heresy is the obstinate post-baptismal denial of one truth, which must be believed with divine and Catholic faith, or it is likewise as obstinate doubt concerning the same. Apostasy is the total repudiation of the Christian faith. Schism is the refusal of submission to the Roman pontiff or of communion with a member of the church subject to him. So, ano yung paliwanag ng simbahan po dyan? No? Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. Incredulity. Ano ba incredulity sa Tagalog? Sa Tagalog, yung bang kawalang paniniwala at nag-aalinlangan ka. Incredulity yon. Schism. Pag sinabing schism po, yun po hindi ka na naniniwala, lalo na sa sinasabi dyan, yung sa Pope natin, yung sa pinaka-leader natin, hindi ka na naniniwala dyan. Pagkatapos yung heresy naman, yun na, mali ng pananampalataya yun. No, nagkakamali na yung pananampalataya. Ang dami, bro, diyan. At plus apostasy po, no? Apostasy, yun ay pagtalikod mo na kagad. So pag tinalikuran mo na, yun na yun. Actually, sa Biblia rin, may nakalagay, ito yung mga anti-Kristo, yung mga dating kasamahan, ay magiging anti-Kristo na kapatid. Biblically, nandiyan na po yan. At sa Code of Law, Canon Law 1374, ang mga ganyan po, automatic excommunicated na talaga. Pero, may pag-asa po na sana maliwanagan sila at makapagbalik uli sa totoong simbahang tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung kasagutan, kapatid na Gina. Hello? Yes, hello, Ate Susan Buenviaje. Magandang gabi po sa lahat at isang biyaya po ang maka-join po ako sa isang pag-uusap pong ito kasi everyday po for few months ako po everyday follower nyo na. Hindi nga lang po ako makapag-raise hand kasi kasabay po ng work namin. For some reason po today is holiday po sa Italy. So masayang-masaya po ako at ang akin pong isang pasasalamat sa lahat po ng bumubuo ng CFD. Hindi ko na po isa-isahin dahil marami pong gustong magtanong. Isa pong napakalaking biyaya na meron pong mga pag-aaral na ito para po sa mga Katolik at sa mga tao pa pong naguguluhan. So, malaking biyaya po at napakasaya ko po na nakapasok po ako. Hindi ko na po isa-isa ng pangalan nyo. Lahat ko na po kayo ay kilala by name. And yung pong salitang sulpot, makes me happy po. So, may concern lang po ako, brother, para kay Brother Wendell. Kasi more on, nakatutok po ako ngayon sa exorcism. Kasi sa dami po ng mga kasalanan na mga hindi po namin alam sa mga practice o cultural, ay napakalaking biyaya po na dahil po sa programang ito, marami po kaming mga natutunan. Kung pwede po sana ay kay Brother Wendell. O sige, go ahead Andiyan si Brother Wendell. Hello po, pasensya na po.
Sige, te, go ahead, te. Andyan si Brother Wendell, te. Brother Wendell, magandang gabi po at naikumusta ko na po kayo kay Father Ricky Gente. Kasi minsan po naka-live kayo na nabasa niyo po yung message ko. Brother Wendell, ngayon ko lang po na-discovered yung pong mga sa padugo, mga coins, naintindihan ko na po lahat yan sa dami po nagtatanong, sa dami po ng explanation ninyo, and then piniplay ko po ang mga video. Ang natatakot lang po ako kasi first time, yung pong preparation po for retaliation. So ngayon ko lang po na-confirm na sa side po ng mister ko, ang bianan ko po ay meron ding mga something na hawak na hindi naman po ipinamana. Ganon din po ang lolo ko sa father side ko. So katulad po ng pagtuturo ninyo na lumapit kami sa simbahan, may nakausap na po akong exorcist na para pong siya po ang naka-under po sa part ng Batangas. And then, ang concern ko lang po is, paano po, Father, yung mga kapatid kong nasa Bicol? Kasi ang iniisip ko pong parang tama na gagawin is yung pong parang i-renounce po namin, sasabihin namin na may ganun kaming minana na hindi namin alam na siya po yung nag-hold ng more blessing sa family. Tsaka po, Father, marami na pong brother, marami na po kasing mga nangyayari sa family namin na alam ko rin po na sa pag-aaral at pagtuturo ninyo, pagpapaliwanag, na yun din po yung mga minana namin na hindi namin alam dahil nga po sa mga occultism practice. So, ang gusto ko pong itanong sa inyo is, paano po yun? Nandito kami sa Italy, and then meron po kami sa Batangas, at meron din po kami sa Bicol. Kasi ang pagkakaintindi ko po under din sa paliwanag ni Brother Tata galing sa inyo na parang sabay-sabay yata po naming i-renounce, and then babanggitin po lahat ng mga pangalan ng mga albularyo, kung ano-ano pa pong mga practice occultism na i-renounce. Yun lang po. Marami pong salamat. Okay, maraming salamat sa katanungan ang kapatid. Una, kahit na di kayo sabay-sabay na mag-renounce, ang importante na makagawa bawat isa ng general confession. Dahil ayon sa mga kahit ni Father Gabriel Amort, dating chief exorcist dyan sa Vatican, ang isang sacramental confession is equivalent 100 solemn exorcism. Provided Okay. na nandyan ang tamang act of contrition. So, Okay po. general confession ang kailangan bawat isa. Kung nakalapit man sa albularyo, kung mayroon mang mga superstitious beliefs, dahil mabigat yan, ang superstitious beliefs ayon sa Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. It is manifested with idolatry and various forms of divination and magic. So, kailangan general confession. At pagkatapos ng general confession, maaari din na i-renounce sa harap ng Adoration Chapel. So, sa aklat ni Father Chad Rifferger, merong prayer dyan to break the occult generational spirits. No, sa aklat ni Father Chad Rifferger. At pwede rin na gamitin ang aklat ni Father Winston Cabading. Kung nakapunta sa albularyo bawat isa, course, break the consecration and cells. Break yung may renouncement dyan. Break yung curses and spells. Break the unholy ties. No? Nandyan. Okay po. Pwedeng gamitin din ang prayer nasa kay Father Chad Rifferger, Healing of Family Tree. At ang Santo Rosario, isang mabisang sandata para sa Healing of Family Tree.
Okay. Okay pa, brother, maraming salamat po sa maganda pong paliwanag nyo. Kasi po kahit po sa pagbili ng books, hindi ko rin po bibili ng books sa kung saan-saan. Kasi kahit po dito sa Italy, marami na rin pong mga religious item na dapat nag-iingat din po kami. Doon lang po kami sa mga authorized. So, parang sa atin po, mas ina-advise po ang pagbili sa, ano po yung pinaka-bookstore ng, yung sa Manila. St. Paul Bookstore po, brother. Yes, pwede sa St. Paul. Opo, At meron din silang online. Okay. Sige po, sige. St. Paul Bookstore po. Nandun po lahat ito, Brother Wendell, mabibili po namin to. Yes, merong Deliverance for Lay na kay Father Chad Reperger. Meron din kay Father Nonit Ligaspi. At meron din kay Father Sikia. Ayun, mas laging madalas ko pong nadidinig is si Father Sikia. Parang mas madali siyang matandaan. And then lately po ay nagpapasalamat din. Siguro, Brother Wendell, maidagdag ko lang po. Yung pong nangyaring nagkaroon ng kaso yung sa Mediatrix sa Lipa. Yung pong kayo ni Brother Winston Cabading, tama po? Oh, Father Winston Cabading. Additional lang po. Siguro po is kaloob din po ng Diyos na ginamit kayo ni Father na magkaroon po ng ganitong usapin para po mas lumaba pa, lumawak pa at mas marami pa pong tawag dito makaalam po sa mga tao po alam ang katotohanan po dito sa apparition po na hindi naman nga po naaprubahan. So yun po yung lookout ko na siguro po kaloob ng Diyos ginamit kayo ni Father Cabading sa inyong sakripitong ito, pero para po sa akin napanda po ng significant kasi mas marami po ang mamumulat para po sa akin kasi katulad nga po na marami pong di nakakaalam na ito nga po ay hindi naaprubahan for many good reason na dahil nga po nitong huli ko pong mga pag-aaral sa inyo, mas naintindihan ko po ang ibig sabihin ng fallen angel. Kasi parang kung hindi po ipaliliwanag, marami po talaga katulad naming nabiktima kasi akala namin angel. So napakalaki pala po ng angel sa fallen angel. Katulad po nito, isang kaibigan ko po na gamot, sabi ko po sa kanya, sa napag-aral nga po sa CFD, sa catechism, kahit po kay Dr. yung po yung kasama niya, si Dr. Ching. Nakapalo din po ako doon. Kasi ang ginagawa ko po ngayon, since nga po ako nakapag-subscribe na po sa inyo, habang may amo po, all the time, nakasaksak po ang aking Bluetooth, lahat po niya binubuksan ko yan, nakapalo ako. Hindi nga lang po ako makapag-usap ng katulad nito kasi may amo po, bawal ang cellphone. Pero po ang pakikinig, kaya po napakarami ko pong natutunan. Kasi katulad ko po, pinag-pray ko po itong bagay na ito na biyaya ng Diyos, na sabi ko po, sa family ko po, ako po yung nagsisimula. Kung meron pong general confession, Brother Wendell, meron din pong general cleansing sa family. At po talaga din bawat isa. Katulad na sabi nyo, general confession. Kaya po ako, nung hindi pa man ako nakatawag sa inyo, talaga po nag-search ako sa mga pamilya ko, sa mga kanununo, anong meron sa amin. And then yung nga po, nalaman ko lang lately, na may mga minana po kami na hindi namin naalam, na katulad ng sabi po ninyong paliwanag, na kahit di mo siya tangpin, up to 100 years ang DDT. So, po, no choice. Makakasok. Ano ko saan to? Cancel mo siya. Susan, okay na ba yun? Matawag ang amo sa sandali lang po. Hello brother. Yes, Sorry po. okay. Sorry po. Then tumawag lang po saglit yung amo ko, nag-cut off ang line. Ayun po, bibili po kami ng books and then ipapalo po namin tong guidelines po. Kasi sa ngayon po naintindihan lahat pero practicality, mas gusto ko na po yung sure kaysa po nga retaliation. And then ako naman po ay since na ako may something, nagsuot na po ako ng rosary, talagang 101% guaranteed na mas protected ka po.
Yun po yung aking ano. Tsaka po, Brother Wendell, pag may time po kayo, pakitawagan niyo po ako sa Messenger. Pero hindi po akong ibang concern. Marami pong salamat sa lahat at hindi ko na po isa-isahin at bigyan ko po ng chance na naintindihan ko po yung position. So napakalaking biyaya po nito. Maraming salamat. Marami pong salamat sa pagkakataong ito. Ito po yung talagang isang blessing para sa akin. Nag-message ako sa inyo, sa Messenger, yung iba ay makapagtanong pa po kasi marami din sila mga importante. Po sa lahat, Okay. marami pong salamat. Sige po. Okay. Thank you po. Na po magdadagdag ng tanong, marami na po yun. God bless po. Salamat po sa lahat. Okay, yan. Thank you sa iyo, Ate Susan Buenviaje. Yun po ay sa Messenger room po.